saglit na lang. Bumalik tayo sa basic scriptural principle that God is to be glorified, and sa lahat na gagawin po natin at sa lahat ng mga sasabihin po natin. Maybe nakalimutan na natin po yun dahil akala natin medyo malayo na ang ating narating kahit bilang isang Kristiyano. And yet, there are times na hindi natin naibibigay ang lahat ng bagay para sa Diyos. So, ang pakiusap ni Paul sa kanila or para sa atin din is to glorify God in everything we do. Right? So in 1 Peter chapter 4 verse 11, that God in all things may be glorified. Tandaan po natin mga kapatid, the glory of God, it is a silver thread. No, hindi po pwedeng basagin po ito. Right? Na dapat magpatuloy ito through all our actions sa buhay po natin. Right? Kailangan ito yung pangunahin na ang Diyos ba ay mag-glorify ba sa mga lahat ng pangin ko na ginagawa ko sa buhay o pinapabayaan na lang natin. That's why in our text in 1 Corinthians chapter 31, sabi ko doon, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Ha? Yun po yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 31. Tandaan po natin mga kapatid, there are two full glory. Una, it is the intrinsic glory or the glory that God has within Himself. Meron siya. Either you will not glorify God, hindi mo man siya bigyan ng karangalan o pagbigay puri sa Diyos, hindi mawawala sa Kanya yon. Na sa Kanya pa rin po yun. Right? Kaya, ibig sabihin, itong glory na ito, it is very essential to the Godhead as a light is to the Son. So, ganun po akatumbas po nun. Right? Kaya hindi sa Kanya, whether you give your glory to Him, hindi mawawala sa Kanya. Di ba? Hindi naman natin pwedeng sumpitin yung liwanag para maalis sa araw. So, ganun po yun. Okay? So, yan ay ating tignan, ibig sabihin, the God of glory. Right? Hindi siya kasi magiging Diyos kung wala ito. God cannot be God without it. Kaya isa sa kanyang tawag ito, katangian ng Diyos o kanyang tawag ito na pag-aaralan po natin. Siguro mababanggit po ito sa ating Sunday school. Right? So, hindi siya mawawalan. Either you give your glory, ay nasa kanyang pa rin. That's why the creator, yung kanyang mga nilalang, ay we have to give the glory because alam naman po natin, the creature's honor is not essential to his being. No, ibig sabihin, tandaan po natin, is God, whether man glorifies Him or not. Yun po yung tinatawag na intrinsic glory. Pangalawa, the glory that is ascribed to God, yung para sa Kanya, or the glory that is creatures labor or endeavor to give Him. So, dapat pagsikapan po natin na talagang mabigyan ng glory ang ating Diyos. Sapagkat ito yung para sa Kanya talaga na ibinibigay ng Kanyang mga nilalang. That's why it was ascribed to Him.
No? Kaya nga, again, 1 Chronicles chapter 16, verse 29, give unto the Lord the glory due unto His name. Right? So, in our text, 1 Corinthians chapter 6, verse 20, means glorify God in your body and in your spirit. So, anong ibig sabihin po nito? Sa ating katawan. Ano ba yung katawan mo? O yung ba yung katawan lang na pwede mong abusuhin or pwede mong pabayaan? Hindi. Ibinigay ang katawang iyan sapagkat inilalarawan na ang iyang katawan ay iyan yung tabernacle. No? In which tayo po ay nandyan ang buhay, yan po ay nagpapangsyon. Iyang katawan mo ay yan ay tahanan ng banal na espiritu. That's why we must be careful how we live in our flesh. Kaya ingatan natin ang ating katawan. Magkasakit man yan o ma-deteriorate man yan, kailangan paggamot mo. Para maganda ang function, maganda ang ating pangangatawan para magawa po natin ang mga bagay-bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. So, kapag deteriorated ang katawan mo, paano mo may gagawin yung mga hinabili sa iyo ng Diyos? Kaya dapat, ingatan po natin. Ingatan mo ang katawan mo, kung ano, gaano pag-iingat mo sa iyong kaluluwa, ingatan mo rin ang iyong katawan. Huwag nating abusuhin. Kasi diyan ang gagamitin ng Diyos para kung lahat po tayo ay mayroong karamdaman po dito, ano na mangyayari ang ating simbahan? No? Mapababayaan ang mga bagay-bagay na dapat ino-offer po natin sa Diyos. Hindi natin magagawa at ang mga gawain pang simbahan. Kaya dapat po nating ingatan po ito. So, ano ang ibig sabihin naman kapag dating sa ating kaluluwa o tayo naman kasi dahil putumos po tayo, kaya pagsamahin na natin yung spiritual at katawan. Ibig sabihin, yan yung puso po natin, yan yung inner man po natin. Ano ba ang laman ng puso mo? Ikaw ba talaga ay Kristiyano o ang laman ng puso mo wala pa rin pagbabago? Dahil nga sa ating Bible study, maraming mga Kristiyano that they are saying they are saved. Pero hindi nila naranasan yung ma-convert. Hindi naman sabihin, bakit kayo lang ba ligtas? Ligtas din ako, di ba? So, walang bunga yung kaligtasan. So, it means, yan po yung ating inner man, your heart. So, the glory that we give God ay ganito lang po yun. Right? Our lifting up His name in the world and magnifying Him in the eyes of others. Nag-glorify ba ang Diyos sa'yo? Sa paningin ng iba? O baka hindi? Baka merong sablay. Kaya nga yung mata ng sanlibutan ay laging nakatutok sa atin. Kahit saan ka pumunta, tignan ko nga kung talagang nasa iyo si Kristo. Baka hindi. Baka kaparehas ko lang ito. Parehas lang kami. So, ingat po tayo. No? Ingat po tayo na tayo po ay mapulahan. Because people, itinuturing ka ng mga tao that you are the man of hope. So, saan sila huhugot ng pag-asa kung nakita nila ang taong ito na nagsasabi na siya ay mananampalataya at nasa kanyang Diyos. Yet, ganun ang tingin sa iyo. So, how come? No? Kaya dapat sa isang tao na lumalabas yung kanyang image like Christ. Kasi sa iyo, dahil sa iyo, mapupurihan ng Diyos o mapupurihan ang tinuturing mong yung tagapagligtas. Diba? Pero kung saliwa, ay pananagutan po natin. So, ibig lang sabihin, pag-ingatan po natin that Christ will be magnified in our body, even in our heart.
yung action po natin, ano ba talaga ang laman ng puso mo. Yan ba ang laman ay si Kristo? Why? Kasi diyan nakasalalay ang buhay din ng mga tao at ang kanilang kamatayan. Dahil tayo po yung tinitignan nila as an example, Christians. Tayo. No? Ang kanilang pag-asa na magkaroon man lang sana ng tamang pananaw sa sanlibutan. Kaya ingatan po natin mga kapatid na hindi tayo mapulaan. Okay? So paano para makita po natin? Sa buhay po natin, makita po nila yung dapat nilang makita. There are four, no? Na dapat makita sa buhay po natin. Una, yung appreciation. To glorify God is to set God highest in our thoughts. Sa isip po natin, po, tumingin tayo sa makalangit. Sabi nga ni Pastor Conan, nasa langit ka, kailangan sa baba ka tumingin, hindi sa taas. Sa tumingin sa langit. Ibig sabihin, nasa langit ka na. So, ibig lang sabihin, tumingin ka para sa ibaba ay magiging langit para sa iyo. No? Okay. Kung ating titignan, yun naman talaga totoo. Kaya, much balance. Palawakin po natin para may pasok po natin yung mga bagay kung yun. No? Kasi sabi po ng Psalm 92 verse 8, Thou Lord art most high forevermore. No? And our appreciation, paano mo ba mapupurihan ng Diyos? Lahat ba ng bagay ay meron kang pagtanggap na ito ay bigay ng Diyos para sa iyo? O baka mamaya ay nagre-reklamo po tayo. Diba? Sometimes, ganun po yun. Sabi mo, Lord, good things comes from you, darating sa akin. Pero ba't ganito? Diba? Ba't ganito ang nangyayari sa akin? Yung ba talaga ang appreciation mo o itinuturing mo na isang pagpapala din yung mga bagay na yun? So, tanggapin mo kung ano man ang binibigay ng Diyos sa'yo, whether you like it or not, again, para sa iyong kabutihan ang bagay na ito. Yun po ba tayo mag-appreciate sa ating Diyos. And pangalawa is yung adoration po natin. Glorifying God includes our adoration and worship. Kaya nga tayo nandito. Bakit ka nandito? Ba't tayo nandito? Una, of course, sa lahat is to give glory to God. Right? And then, of course, yung pakinabang ng kanyang salita. Yun po yung kapatid sa atin. Kaya ka nandito, ano ba talagang intention mo? Is to adore God. To give unto the glory due unto His name. Kaya nandito po tayo, pinaparangalan po natin ang Diyos for His beauty and His holiness. Hindi po yung pangunahing duty ng tao to glorify God. Kaya, pangatlo, yung affection po natin. Ay, paano po natin binibigyan ng Diyos, kung paano po natin kinukonsidera yung ating mga ginagawa, paano po natin i-demonstrate yung mga bagay po ito, how? Paano ba talaga may papakita? Paano mo may papakita na talagang mahal mo ang Diyos? Okay? Diba? Hindi natin pwedeng sukatin po yun. Hindi po natin pwedeng sabihin sa iba, mas mahal ko ang Diyos kaysa sa iyo dahil hindi mo ginagawa. Of course, sa ating pag-ahayag ng pagmamahal natin sa Diyos, marami pong paraan. No? Diba? Kung paano natin mahalin ang Diyos, ay binibigay po natin ang mga kakayahan po natin para lang maipakita po natin sa kanila, sa Kanya. Diba? Hindi naman tayo naging extreme na iba talagang mahal po ang Diyos. So, hindi naman natin makitaan kung papaano may papakita po iyo.
yung ating affection sa ating Diyos. Right? Paano mo i-demonstrate ko yun sa loob ng simbahan? Hindi naman sapat yung nandito ka lang sa simbahan. Right? Dahil marami namang gumagawa niyan. Okay? So, tingnan mo na magkaroon ka ng distinction to them na yung mga tao na kahit hindi Kristiyano, nandiyan naman sa simbahan. So, pamamaraan din yun para may pakita nila ang pagmamahal nila sa Diyos. Kung yun lang ang batayan po natin, baka mamaya ay walang distinction sa dalawa. So, ibig lang sabihin, ipakita po natin na how your subjection. Paano ka mag-submit? Yung kanyang salita, tinatanggap mo ba? O paano mo gagawin? O paano mo i-dispose yung mga lahat ng bagay na binigay sa'yo? Okay? Paano mo ibibigay mga bagay po nito? Paano mo may bibigay yung sarili mo sa Diyos, kung yung oras mo nga ay hindi mo pa maibigay, katiting na lang yung naibibigay po natin. So, paano natin didispose sa ating sarili yung ating subjection? Because sometimes, sinasabi po natin, binibigay po natin ang ating sarili. We are decided to dedicate ourselves to God. Sasabihin po natin, I am here, stand, ready to everything, to serve God. As God directs you, pwede po natin sabihin po yun. Right? Doon po natin may papakita paano ang ating pagsunod, ang ating subjection sa mga bagay na inihayag ng Diyos. Yun ba ay nagagawa po natin? Kasi yung mga angels, no? Talagang they fully do what did the command of God immediately, no? Nung sila ay pinutusan agad-agad, ay ginawa nila. So, pwede rin natin gayahin ang mga anghel nito to give glory to God kung saan ay merong sinasabi ng salita ng Diyos or anything na sinasabi ng simbahan, para lang masunod natin kung ano yung utos ng Diyos as our also service to God and to the church. Di ba? Kasi duty mo ito Duty po natin. Ano ba ang duty talaga ng Kristiyano in terms of church? Ay? O baka nakakalimot po tayo na hindi po natin nagagawa ang mga bagay po ito. Tandaan po natin, God is glorified in us. Right? Tandaan po natin, when we fight under the banner of His gospel against an enemy. Ayan, madadaanan po natin. Of course, kasama po yung duty po natin na to share the gospel. Kasama po. Lalo na tayo po ay mga mananampalataya. Right? Kung hindi po natin nagagawa po ito. Like those Palestine, pinamumunuan noon ni mga tao during the time in Israel, kung saan si David, pinutosan niya kanyang mga tao at ang mga servant po niya, they go and will fight with the Palestine. Di ba? Agad-agad ay sumunod po sila sa kanilang tungkulin bilang mga Kristiyano. Right? So, paano po natin ma-illustrate po ito sa buhay po natin? Ito ba ay ginagawa po natin para lang sa sarili natin o we do it for the glory of God? Or para magkaroon po tayo ng bagay para sa ating kapakinabangan? Diba?
Kaya doon masusukat, okay, ang ating pagsunod sa mga bagay kong iyon. Right? So, number 1, sa ating outline. Well, series naman po ito. Okay. Magkakaroon po tayo ng series about the doctrine, about the duty of man to God. So, number 1, why are we to glorify God? Bakit ka magbibigay ng glory sa Diyos? Ano ba ang responsibilidad mo? O bakit ka nandyan? Bakit ka nilikha ng Diyos? Nilikha ka ba ng Diyos para lang enjoy mo yung mga bagay na nakikita mo o mga natatanggap mo? Hindi. God created you to give glory to Him. Yun yung pangunahing kadahilanan. That's why He created you at ginawa at nilikha niya din ang mga sanlibutan kong ito. Why? Because everything in Him is created. Created. No? Yung kadahilanan. Kaya nga ang mga tao, kaya nga sila nag-i-invent ng mga bagay para mabigyan ng karangalan ang mga tao dito. Right? Yun din po sa mga ibang gawain pa. Kaya nga sila nagsusumikap, kaya sila nagpapakabalik para mabigay sa kanila ang glory which is due to them. Diba? Kaya gano'n. So, the reason kung bakit tayo nilikha is to give glory to Him. So, ibig sabihin, kapag hindi mo ginawa po ito, you owe Him. May utang ka sa Diyos. Dahil hindi mo siya pinuri at binigyan ng karangalan sa umagang ito. No? Kung ang intention mo ay pumunta ka lang dito para lang makita yung presensya mo na ikaw ay nandito at di mo dala-dala yung dapat pangunahing duty mo, may utang ka sa Diyos. Wali, talagang utang po yun. No? Dahil nilikha ka ng Diyos, binigyan ka ng pagkakataon para ma-enjoy mo ang kanyang kabutihan. Kaya may utang ka. Kasi ikaw, hindi mo naman kaya ang ginawa ng Diyos eh. Pwede kang gumawa, pero you cannot create. Di ba? So, ibig lang sabihin, duty po natin na ang Diyos ay nararapat lang na ibigay mo ang nararapat para sa Kanya. Alam, ang problema talagang wala na, hindi na nagbibigay. Hindi true Christian ang makapagbibigay po niya. Kaya kung ito po ay mawala pa sa atin, ano na kaya mangyayari? Sa bagay, kahit ibigay po natin hindi, ay hindi naman mawawala ng Diyos. Pangalawa, bakit mo kailangan bigyan ng glory ang Diyos? Because siya ang iyong Diyos. Siya ang ating Diyos. Diba? Diyos. Ating Diyos. Kaya maganda ang timing. Pinag-aaralan po natin ang tunay na Diyos. Okay? Kaya sabi ko kanina, ang design ng Diyos, kung bakit tayo nilikha, is to worship and glorify God. Right? The reason, kaya din natin ibinibigay ang ating glory sa Kanya because we love God. Dahil una naman, talagang binahal po tayo ng Diyos. In return, ay mahal din po natin ng Diyos. Kaya yun po yung bunga po mo. At higit sa lahat, niligtas ka. Iniligtas po tayo. Diba dapat malasing ka sa pagbigay ng parangal sa Diyos? Ano ba? Nung time na nagpakilala sa akin ang Panginoon, that time na nagpakilala sa akin ng Panginoon. Okay?
sabi sa akin ng mga kasama ko sa trabaho. Kasi may rooftop kasi yung building namin noon. Nandun ako. Naman, Pentecostal, tawag ito, tama. Andun ako sa taas, nagtaklon. Okay? Talagang tusan to, yung corner na yun. Takbo, ikot, may umakyat. Nakita ko yung pinaggagawa mo dyan. Mag-resign ka na, huwag ka na, baka nababaliw ka na. Oo, nababaliw ako dahil imagine, no? The age ng aking naabot. Kahit ko lang nalaman na meron parang nagliligtas. Okay? Ganun dapat. Because hiniligtas po tayo. Napaka-disrespectful pa naman po natin kapag wala mo dito. Niligtas ka natin. Tapos parang baliwala sa'yo. Depende na lang kung talagang totoo yung kaligtasan. Makikita mo naman kasi. Kahit sabi mong hindi gagawin yung katulad ng ginawa ko. Pero kung makikita mo sa isang tao na talagang sa kanyang tunay na kaligtasan through his speak, no? Kaya ang panawagan, bumalik tayo sa unang prinsipyo ng salita ng Diyos para makita nila. Kasi yun yung sukatan ulit eh. Baka mamaya sa tagal ng pagiging Kristiyano mo, nalimutan mo na yun. Hindi na makitaan. Natagal ng Kristiyano to pero di ko nakitaan na mayroong kaligtasan. Kasi wala na sa kanya yung enjoyment. That's why David, no? Return to me the joy of my salvation. Namimiss niya yung bagay na gano'n. Kasi ito yung magbibigay sa'yo, right? Para gapiin yung mga bagay na magbabawal sa'yo, magtitigil sa'yo. The joy of your salvation. Yun kasi yung bibigyan niyo ng encouragement sa'yo para maaga ka sa simbahan. Wala pa si pastor, nagiging, di ba? Kaya balik po tayo, no? Sa ganung sitwasyon. No? Kailangan makita po sa atin yung buong pusong pagpapasalamat na ikaw ay niligtas. Imagine, sa dami ng tao, nakasama ka na. Di ba? So, dapat we have to glorify Him. Diba? Marami na dapat pamamaraan para maibigay po natin ang glory para sa atin. Diba? Baka nalimutan na po natin yung ating duty kasi kapag duty, inaanap sa atin yun. O duty mo, bakit hindi mo ginagawa? So, ganun din siguro ang Panginoon. Bakit kayong mga tao dyan sa story sa Gono? Sorry, Gono Reformist. Bakit nakalimutan nyo? So, siyempre, hindi naman natin matatawaran because from the bottom of your heart, no? Ay, sa pagkanta pa lang, andun na yung pagbibigay glory sa Panginoon. Right? Tama po yun. So, marami pang parang na bagay na dapat po natin ibigay para sa ating Panginoon. No? Sa prayer po natin bilang mga Kristiyano, lahat po yun ay pamamaraan para maibigay po natin ang ating duty as a Christian to give glory to God. Walang katapusan. Kaya sa isang Kristiyano, ito yung mark, no? Sometimes kasi yung doktrina nagpapatis na rin sa atin, no? Kaya sabi ni Pastor, make it balance. No? Ay, yung mga ginagawa ng Pentecostal, may kakailan mo ba yun? May sinabi naman sa salita ng Diyos. So, kapag titignan po natin sila, talagang makikita po natin yung kanilang puso. Ibinibigay po nila ang kanilang buhay to just give glory. Masama ba yun? Para sa kanila, hindi.
palatandaan lamang po yun na ginagawa nila ang kanilang duty by means of that. Maaaring ikaw ay, sa bagay, solemn nga tayo, hindi na natin tinitignan po yun. Pero sa kanila, talagang makikita po yung actual na ginagawa nila. Doon lang tayo ay believe sa kanila. Okay? So, marami. Give yourself to the Lord for His service. Okay yun. Bigyan mo, ang Diyos mo, total niligtas ka na ng Panginoon, ibigay mo na. Baka mamaya wala nang time para ibigay po natin yung nararapat para sa ating Diyos. Diba? So marami pa. Ang mga action, mga ginagawa po natin, lahat po yun ay tinitignan talagang para sa ating Diyos ba yan? The way we live as a Christian, tayo ba ay talagang nagbibigay tulong, especially sa ating mga household of faith? Baka hindi na. O sa mga kaibigan, tayo ba ay tumutulong sa kanila? Marami pa. We support the mission. Sabi, wala pa naman tayong mission. Baka maybe sometime ay hugutin kayo yung sayang, hindi tayo nakapunta dun sa Bangalore, no? Nagbibigay encouragement. Diyan. Gusto mong pumunta sa Papua New kumakain ng tao. Pero kung yun ang panawagan mo, walang problema kasi nangako na ng Diyos. Diba? Diba? So ano pa? Ito yung pinakamabigat. When we share the gospel. Duty natin po ito. Whether you like it or not, it's your duty to share the gospel. Diba? At hindi lamang po duty po ito, kundi may mga kaakibat na pangako ng Diyos. Depende na lang kung paano mo ito aawakan o tatanganan. Diba? Ka ba naniniwala sa Diyos? Sa yung Panginoon? What's 100% Diyos? Naniniwala ko sa iyo. Sabi nga doon sa Matthew chapter 28, the last verse of Matthew, na nangako ang Diyos na kahit sa dulo ng daigdig ay nandun ako kasama mo. Right? Kung yan ang tangan-tangan mo, walang problema. Ganun tawag ito, ganun ang tunay na Kristiyano, tinatanganan niya yung pangako ng Diyos. Kaya wala silang right? So marami pa. Hindi lamang po yung, of course, pinakamaganda sa lahat, yung gospel. Kasi yung gospel. Ito naman talaga, every time na tumating ang kaligtasan sa iyo. Unang hanapin mo, yung kabahay mo, yung mga mahal mo sa buhay, di ba? Yan yung ginagawa po natin. At ikaw naman ay nandito at wala pa kang tinatanganan na kaligtasan na itinangako ng Diyos na sa pamamagitan ni Kristo ay kakamit ka ng kaligtasan. Iyon ang dapat yun. Kaya nandito tayo, nandito ka, hindi aksidente na nandito ka, kundi merong purpose ang Diyos. Diba? Di ba pupunta ko dito, dyan ang SM, ang lapit-lapit naman. Yung mga silba, pero hindi. Dinala ka na ng Diyos dito. Kaya, as a man, tignan mo rin kung ano ang duty mo na wala pa kay Kristo. Ano pa yung duty ko ngayon? Bakit ako nandito? Ang duty ko is to listen what the pastor preach. Yan. Yun yun ang dapat. Kaya dapat makita sa Kristiyano naman, ito talaga ang duty ko. No? Para mabigyan ko ng glory ang aking Diyos, gagawin ko ito. No? To share the gospel. And so on. By helping others, by praying others, with that, you are glorifying your God. Diba? Marami pa. Kung ikaw ay isang magulang,
marami kang gagawin. Sa inyong mga anak, ay pwede mo siyang turuan. Diba? At po yun ay nagbibigay ng parangal sa ating Diyos. Kung ikaw naman ay mayroong tinatanganan na hanap buhay o businesses, iyan ba ay nag-glorify ang Diyos? Tingnan mo din. Baka mamaya ay hindi na. Kaya, even as Christians, dapat tignan po natin kung talagang nag-glory o nag-glorify ng Diyos in our business life, in our work life, at sa ating mga ginagalawa. Nag-glorify ba ang Diyos? O hindi na. O baka ako na ang nag-glorify para sa aking self. Right? So, bagamat ito po ay series ay ating puputuloy. Mahaba pa naman ito. Kaya, tandaan po natin. Meron tayong utang sa Diyos. Kaya, every time. Kaya, every time we wake up in the morning, Lord, gusto ko ang bigyan na parangal sa umagang ito. Unang-una natin ibinibigay sa ating Diyos. Di ba? Kaya maaaring tayo po ay nakakalimot, mga kaibigan o mga kapatid. Sometimes, ganun po. Okay? Pero tandaan po natin, just as we cannot darken the sun, we cannot decrease God's glory. Either we do it or not, hindi natin mababawasan. But when Christians make poor choices, those of the world see it as casting a bad shadow on Christianity. Kaya nga napupulaan ang mga Kristiyano. Okay? Yung kanyang greatness, even his reputation as God. Right? Mga kapatid, to live for God's glory means that we live our lives so that God's reputation is enhanced and not diminished in any way. Nagdi-diminish dahil sa ginagawa po natin. But we aspire na mag-enhance yung glory ng Diyos through us. Pero ito, ang pinaka-important thing sa lahat. No? You cannot glorify God if you do not know His Son by saving grace. Hindi mo mabibigyan ng parangal ng Diyos nila. Hindi mo nakikilala ang pagliligtas ni Kristo. Ikaw ay naniniwala na isang makasalanan. Naniniwala ka na ang Diyos ay merong karusahan sa isang makasalanan. Pero ang kagandahan po ng God provides para lang maligtas at makaiwas sa parusa at sumpa ng kasalanan. So, He gave His Son. Hindi mo may bibigay ang tunay na parangal sa Diyos hanggang hindi mo nakikilala si Kristo. Kaya po naman. Amen. Salamat po Diyos sa araw na ito kung saan sa lahat ay umpisa namin pinag-aaralan kung sino bilang Diyos na nag-iisa sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pagkaroon. Through our study, ay lalabas ng Diyos ang iyong karakter, ang iyong mga bagay na hindi pa nakikita, na hindi pa hayag sa mata ng sa pamamagitan po Diyos ng salita mo at sa pag-aaral ng ay makikita ko namin kung sino ka sa Diyos, na Diyos sa aming kalagitnaan. Sa araw din po ay napakita din po namin na meron din kaming responsibilidad. May utang kami na dapat bilang nilikha mo at sa iniligtas mo ay nararapat na ibigay namin todo-todo ang pagpuri glory to yourself. Maraming salamat po Panginoon.
Dalangin.